Isang magandang araw para sa ating lahat at welcome sa ating video presentation para sa ating mga tatalakaying topiko. Para sa ating Module 3, ito ay pinamagatan nating Basilio, ang kanyang buhay, pangarap at mithiin. Meron dito ang kanyang mga paniniwala at saloobin. Ibig sabihin, sa module na ito ay ating matatalakay ang buhay na meron si Basilio, ang kanyang mga pangarap, at yung mga kaganapan na napakahalaga sa kanyang buhay. Pero bago pa ang lahat, sino ba si Basilio? Sige, si Basilio sa Noli Me Tangere ay isang binatang lalaki na kung saan kilala siya bilang isang nag-aaral ng medisina at siya ang anak ng isang ina na nabaliw at namatay doon mismo sa mga lupain ng Ibarra. So sa Noli Me Tangere, so siya ang anak ng ina na nabaliw na kung saan may marami din siyang mga mithiin. Maging hindi mauunawaan ang ibang mga pangyayari dito kasi ang mga kabanatang atin lamang tatalakayin ay iyon lamang may mga kaganapan na nandoon mismo si Basilio o ang buhay ni Basilio mismo ang siyang pinag-uusapan. So sisimulan natin ito sa Kabanata 6. Ito ay binabagatang si Basilio. Sinasabi rito nang tumunog ang kampana para sa simbang gabi, maingat na nagtungo si Basilio sa gubat ng mga Ibarra. Ipinagdasal ang kaluluwa na ina at ginita ang nakaraan. Kasi sa pangyayari sa Noli Me Tangere, hinabol niya doon ang kanyang ina, kung saan dito nagpunta si Basilio pagkatapos ng simba at ginunita niya, inalala niya ang mga nakaraan, masakit na nakaraan, na kung saan dito mismo sa lupain ito o sa lupain ng mga Ibarra, ay dito namatay ang kanyang ina na kanyang hinabol. Namatay ang kanyang ina at dahil din ito sa mga pagmamalupit at pang-aabuso na ginawa ng mga gwardiya sibil noon o mga Espanyol noon sa taon pa man ng Noli Me Tangere. Kaya pagkatapos noon, nung namatay na ang kanyang ina, ay lumuwas si Basilio sa Manila. Ngunit walang tumatanggap sa kanya, Kaya naging palawi-laboy siya hanggang sa nakilala niya si Kapitan Tiago. So, si Kapitan Tiago naman ang nagpapaaral na sa kanya dahil nakita din naman ni Kapitan Tiago na isang masunurin at matalinong bata si Basilio. Kaya pinaaral niya ito ng kursong medisina. So, ang dami niyang pinag-aralan sa Ateneo de Manila at kung ano-ano pa. At ngayon naman ay ang tatalakayin natin ay si Simon naman sa Kabanata 7. Kasi itong si Simon at si Basilio ay napakahalagang karakter sa El Filibusterismo. Sino naman to si Simon? Sige, bago pa natin tatalakayin ang Kabanata 7, sino ba tong si Simon na kilala rin siya o mas kilala siya sa tawag na Crisostomo Ibarra. Sige, si Simon ay siya pala ang mang-aalahas dito sa El Filibusterismo. Pero sa Noli Me Tangere, tinatawag siyang si Crisostomo Ibarra. Kaya nga tinatawag na doon namatay ang ina ni Basilio sa lupain ng mga Ibarra. So si Simon at Crisostomo Ibarra ay iisang tao lang pala at dito yan napag-alaman sa Kabanata 7. At si Crisostomo Ibarra rin or si Simon ay isa ring Pilipino na kung saan ay muusig din sa katotohanan at gusto ring ipaglaban ang kalayaan ng mga Pinoy. Babasahin natin dito. Natapos ang pagmuni-muni ni Basilio, di ba nagmuni-muni siya sa lupain ng mga Ibarra pagkatapos ng sipa. Sa tulong ng liwanag ng ilaw na kilala ni Basilio si Simon. So, ibig sabihin, nandun rin pala si Simon sa pinagmumuni-munihan ni
Basilio. Kasi lupain iyon na doon namatay ang mama ni Basilio. Bakit din nandun si Simon? At doon niya nalaman na ang mangangalakal, mayamang mangangalakal na si Simon ay si Crisostomo Ibarra pala. At doon rin niya nalaman na si Simon ang tumulong sa kanya para ilibing ang kanyang inang namatay. So, ibig sabihin, kasi dito sa El Filibusterismo, si Simon ay napanggap na siya ay kalaban ng bayan dahil lagi niyang pinapamukha sa iba pang mga tao, Pilipino na wala silang utak, sila ay inaabuso lamang dahil gusto lang pala niya na mapukaw ang isipan ng mga kapwa Pilipino. Nasinak si Basilio sa natuklasan na ang mag-aalahas na si Simon ay walang iba, kundi ang misteryosong lalaking tumulong sa kanya, 13 taon na ang nakaraan. So ang alaalang iyon sa 13 ay nabuhay noong nakita ni Basilio si Simon sa lugar na mismong iyon dahil tinulungan siya dito sa paglibing ng kanyang ina. No, sabi pa rito ni Simon sa kanilang pag-uusap ni Basilio kasi nagalit siya noong panahong nakita o nakilala siya ni Basilio. Kasi si Simon ay kilala siyang mangangalahas, mayamang mangangalahas sa El Filibusterismo, no? Nila ni Basilio, nila ni Isagani. Kilala siya bilang mang-aalahas at isa rin siya sa mga tao na nagbibigay ng mga negatibong komento sa mga kapwa Pilipino. Pero ang kanya palang layunin na nagpapanggap siya dahil gusto niyang maghigante no walang nakakaalam. No? At naghahanap lang pala siya ng mga kakampi. Kaya sinubukan niyang kumbinsihin si Basilio. At ganito ang kanyang sinabi, "Umalis ako sa bayang ito para magpayaman upang maisakatuparan ang aking paghihiganti. Ngayon kailangang wasakin ko na ang isang tiwaling sa pamahalaan sa pamamagitan ng paglalantad ng kanilang kabulukang sukdulang may ibang magbuwis ng buhay." So grabe ang kanyang sakit at ang kanyang galit na nararamdaman sa mga ginagawa ng mga Espanyol noon o mga gwardiya sibil na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino noon. Sabi pa niya, "Ayaw kong mamatay na hindi ko nakikita ang pagkadurog ng kanilang mga buto sa ilalim ng bangin." So, ano ba yung pagkadurog ng buto sa ilalim ng bangin? Ibig sabihin nito ay gusto rin niyang makapatay ng tao at gusto rin niyang patayin ang mga gwardiya sibil at lahat ng mga mananakop na Espanyol noon. So, ganyan ang kanyang sinabi kay Basilio. So, balit, no, hindi nadala si Basilio kasi ang gusto ni Basilio na suportahan rin ang akademya na kanyang itinayo na para siya isang institusyon na nag-aaral din ng iba pang mga lingwahe or para siyang isang organisasyon na binubuo ng mga estudyante. So gusto lang sana ni Basilio na mamuhay lang ng matahimik at suportaan ang akademyang iyon kasi nagpapatuloy pa rin naman sa pag-aaral si Basilio. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang Kabanata 23. Ito ay pinamagatang isang bangkay. No? Parang sa kaniyang panimula pa lamang ang titulo ay parang ito ay tungkol na sa isang bangkay o parang ito ay tungkol sa isang taong patay na. Sige, basahin natin. Nang malapit na ay 10 ng gabi ay kinalibutan ang buong katawan ni Simon. So parang hindi mapakali si Simon. Parang may iba siyang nararamdaman sa pagkakataong yun. Sinabi ni Simon na sisiklab na ang revolusyon sa loob ng 1 oras. Kasi gusto pala ni Simon na maghiganti na o magkaroon na ng isiklab na ang revolusyon o pag-aalsa ng mga Pinoy para sa mga gwardiya sibil o mga mananakop. Tinutulan ito ni Basilio. Kailangan niya si Basilio upang mapumunuan ang isang pwersa na nakukuha kay Maria Clara sa Santa Clara.
Ang gusto kasi ni Simon ay kanyang kukunon si Maria Clara. Sino ba tong si Maria Clara? Nasabi ko na kanina si Maria Clara ay ang kasintahan na minamahal ni Crisostomo Ibarra o ni Simon. Kaya siya nagpapayaman, kaya siya nagkukunwari ng isang mangangalahas dahil ang gusto nilang kunin ay si Maria Clara na matagal nang nakatira sa kumbento. Kasi gusto sana nila magtana ni Simone. Kaso lang, nalaman ito ng mga praile, nalaman ito ng mga pari, kaya hindi sila natuloy. So, balit, ano bang nangyari nung gusto na niya sanang kunin si Maria Clara, no? Sinabi ni Basilio patay na si Maria Clara at ikinabigla ito ni Simon. Litong-lito na patakbong nanaog sa bahay si Simon. Nawala sa pag-aaral si Basilio at ang naglaro sa isip ay ang kahabag-habag na buhay at pagmamahalan ni Ibarra at Maria Clara. No? Hindi rin naman madaling malaman mo na patay na pala ang taong iyong hinihintay na makasama mo, ang taong minamahal mo at ang taong ang dami na kayong pinagsamahan. So sa isang iglap lang, ang tinutukoy pala dito isang bangkay ay si Maria Clara dahil patay na pala siya noong nagbalik si Basilio si Simon para kunin si Maria Clara. At ang ikinamatay ni Maria Clara ay ang kanyang sakit. Ngayon naman ay ang Kabanata 26. So pinamagat itong ang Paskin. Ano yung Paskin? So yung Paskin ay para mga karatula na pinapalooban ng mga anunsyo o kaya mahalagang mga impormasyon na malalaman ng mga tao sa lipunan. So para siyang inilagay doon sa daan or sa lagayan ng mga mahahalagang anunsyo para mas madali ito makita ng mga tao. Ang araw ng pag-uusig ang babago sa mapayapa at tahimik na buhay ni Basilio. Kasi si Basilio nag-aaral lang. Gusto niya lang ng matahimik na buhay. Gusto lang niya sana na magtayo ng mga organisasyon na tutulong para sa kanya sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa medisina. Sa paglipas ng ilang sandali ay dumating ang kabo at pati siya ay inimbestigahan. Kasi gusto lang naman sana si Simon at si Basilio ay pupunta lang sana sa kanyang kaibigan na si Isagani para kunin yung hiniram niya na pera para makuha niya ang kanyang grado. Kasi di ba nag-aaral pa si Basilio? Subalit laking gulat na lamang ni Basilio at dahil pati ay isinakay siya sa karwahe at hinatid. Saan siya hinatid? Papunta doon sa kulungan. So bakit kaya si Basilio ay kasali sa mga dinakip, no? Kasi noong papunta siya sa kay Isagani, no, ang daming mga kabataan ang nag-uusap tungkol sa Paskin daw na parang gumagawa na ng revolusyon ang mga taong sumusulat sa Paskin o parang aalsa na ang revolusyon dahil dito kaya nagalit ang mga Espanyol, ang mga gwardya sibil. So nadakip din si Basilio. Kaya sa Kabanata 31, no, pinamagatang ang mataas na kawani. So parang isa itong general o kaya isang may otoridad na nasa posisyon. So, hindi na balita sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Huli. So, hindi kasi ito kumpletong kabanata. Ano kasi ito, 31 hanggang sa 26 hanggang sa 31. So, kaya parang ang pinupokus ng storya ay ang buhay ni Basilio. So, dito naman ay hindi na balita sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Huli. Sino naman si Huli? Yun ang tanong. So si Huli ay ang kasintahan ni Basilio. So siya ang minamahal na babae ni Basilio. At bakit siya namatay, no? Bakit namatay si Huli?
Kasi sa panahon ng nalaman ng lahat na nakakulong ang mga mamamayang Pilipino, mag-aaral na Pilipino na pinagbintangan nila na ang siyang sumulat sa Pasken, o parang binibintangan nila ang mga kabataan noon na ang nagsisimula ng revolusyon. No? Kaya ang tanging na balita lamang ay ang kagandahan at kabutihan umano ng Heneral. So yung mga achievements lamang ng Heneral ang isinusulat sa pahayagan. Kasi si Ben Zaid ay isang manunulat sa pahayagan. No? So ipinagtanggol sana ng mataas na kawani si Basilio. Mabuting bata raw ito at malapit nang matapos sa panggagamot. Lalo lamang napahamak si Basilio dahil bawat sasabihin ng kawani ay panay ang tutol sa Heneral. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Kabanata 33, ang huling matuwid. So isang hapon ay nakakulong si Simon sa kaniyang kwarto at ayaw magpaabala. Tanging si Basilio lamang daw ang papasukin kapag dumating ito. Kasi si Basilio at si Simon, kahit may alitan sila dahil gusto ni Simon sana na sasanib na si Basilio sa kaniyang paghihiganti, kaya gusto niyang si Basilio lamang ang papasok dito. Kasi si Simon ay labis ang kanyang kalungkutang nadama. Kaya hindi na siya lumalabas sa kanyang kwarto. So agad naman na ipinarating ni Basilio ang kagustuhan nitong umanid na kay Simon at sumama sa mga plano nito na dati ay itinanggihan niya, di ba? Tumanggi siya nung una, subalit nung nalaman niya na namatay na rin si Huli na kanyang pinakamamahal na iniibig, ay gusto niya nang sumanib sa paghihiganti ni Simon. So natawag si Simon at nagpunta sila agad sa laboratorio at doon ipinakita ang isang pampasabog. So ang gagawin sana nila na pampasabog ay isang dinamita na kung saan ay papatay ng maraming tao. So yun talaga ang naisipan nila na igaganti, no, sa mga praile noon or sa mga gwardiya sibil noon sa kanilang paghihiganti, no. Kasi may magaganap na kasalan dito sa Kabanata 34, no. 2 oras na lang at sasabog na ang ilawan ni Simon. Ibig sabihin, no, ang bomba na kanilang gustong gamitin para sa kanilang paghihiganti ay inilagay nila sa ilawan. So para siyang isang ilawan o lampara na ilalagay lamang sa lamesa, no? At walang duda, no, ang mga nandoon na ito isang bomba kasi ito ay isang ilawan lamang. So maraming tiyak ang mamamatay dito. At ang tanong, sino bang kasal ito? Bakit may kasalan na naganap, no? Na ang kakasalan o ang ikakasal ay si Paulita at si Juanito, no? At bakit mayroong kasalan, no? Itong si Paulita ay kasintahan sana ni Isagani na kaibigan ni Basilio. Di ba kaibigan ni Basilio si Isagani? Kasintahan ni Isagani si Paulita. Pero bakit si Paulita ay ikakasal kay Juanito? Di ba? Napakasakit na rin isipin para kay Basilio na ang kanyang kaibigan ay masasaktan rin dahil sa kasalan ni Paulita at Juanito, na sana ay kasalan ni Paulita at ni Isagani. Naisip niya ang kanyang kaibigan na si Isagani. So doon kasi gaganipin ang hapunan at nandun din ang Kapitan Heneral na ninong sa kasal. Dala naman ni Simon ang ilawan na kanyang handog. Kaya gusto nilang doon ipasabog ang kanilang dinamita dahil maraming gwardiya sibil at mga heneral at mga praile, mga pare, sa pagkakataong iyon kasi ito ay isang kasalan, no, ni Paulita at Juanito. Subalit nandoon rin si Isagani na kaibigan ni Basilio. Kaya
Sa Module 4, aalamin natin kung ano ang nangyari sa kanilang pagpapasabog sa bomba. So hanggang dyan lang ang kabanata na ating tinalakay, no, sa Module 3 at ating aalamin ang iba pang mga kabanata, iba pang mga pangyayari sa kabanata sa Module 4. Maraming salamat sa pakikinig at naway marami kayong natutunan para sa ating video presentation na talakayan. Hanggang sa susunod nating video presentation. Isang napakagandang umaga para sa ating lahat.